Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At doon sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas, wala po ako sa Pilipinas, palagi kong sinasabi dahil marami pa rin nagtatanong sa akin na magpapagawa ng baril. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Ayan, at bago ako bumati sa inyo lahat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Denver Tantillo. Ang sabi niya, may content na po ba kayo, sir, about aluminum BS polymer? Kung ano po ang pros and cons. Okay, last time, steel at saka polymer ang ating content. Ngayon naman may nag-request polymer at saka aluminum naman. So, ayan, bago sagutin yan, ay gusto ko lang munang bumati sa inyo na isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga OFW. Ingatan po natin ating mga sarili at huwag tayong magkasakit at iwasan natin na tayo ma-aksidente. Kaya ingat po tayo sa ating mga trabaho. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan ng ating mga subscribers. Tayo po ay 36,100 plus na. Maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik ng aking YouTube channel at patuloy tayong dumarami. At gusto ko lang pasalamatan din ang ating mga silent viewers sapagkat tayo po ay isang charity vlogger. Kaya nga po yung mga nagko-comment dyan na marami tayong mga sinasabi, hindi agad tayo sumasagot sa ating mga tanong, ay ang priority po natin talaga ay yung ating mga beneficiary dahil tayo ay may 6 na estudyante na mga pinapag-aral na sila ay anak ng mga single parent. Yan po ang priority ko. Ang pagtuturo ko po ay bonus lamang sa inyo para do sa mga gustong matuto. Dahil ayaw ko naman gamitin yung mga bata para gumawa ng content. May kaunti naman akong talent, yan ang ginamit ko. At yung kinikita ko sa YouTube ay siyang tinutulong ko sa mga batang anak ng mga single parent. At merong nag-message sa akin na kung pwede daw tumulong ako doon sa isang bata, ay ako po ay hindi pa makakakuha ngayon ng dagdag na mga matutulungan dahil maliit pa po yung ating YouTube channel. 5,000 lamang po ang kinita ng ating YouTube sa isang buwan. Pero ang isang estudyante po ay 1,000 isang linggo. Kaya kada linggo po ay 6,000 ang aking pinaluluwal. Okay naman po ang kita ko dito sa aking kumpanya dahil wala naman tayong pinapag-aral at okay na po sa akin yun. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga tumulong sa atin at nagpadala sa ating GCash number. Ito po yung ating GCash number, tinatanong ni JC Antonio Official. Ayan po. At maraming salamat kay Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas. Ayan, at kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kaibigan ko siya. Si Jubel Platon ng Saudi Arabia, si Boy Umay, si Ombet ng Kia Motors Kuwait. Thank you very much. At shout out sa iyo mga tropa, si Yasin, Apollo, Ana May, Mary Grace at Rodora. Ayan, at yung bago nating sponsor, Anthony Evangelista ng Pasay, thank you very much. Shout out sa iyo. At merong ayaw magpakilala, tawagin na lamang natin siya sa pangalang Adrian. Salamat sa iyong pinadalang tulong at pagmamahal sa ating mga estudyante. Ayan. At sana marami pa ang tumulong para lumaki yung ating YouTube channel at marami pa tayong mga bata na matulungan. Okay, ngayon ay sasagutin na natin ang request ni Denver Tantillo. Okay, ang pag-uusapan na lamang natin ay yung tibay. Wala naman akong masasabi sa performance ng aluminum at performance ng polymer. Wala akong masasabi dyan. Parehong excellent yung mga yan. Wala akong tulak kabigin pagdating sa mga performance, sa lakas,
sa mga recoil, pareho lang. Kasi pareho silang magaan. Okay, parehong magaan sila. Kaya wala silang tungkol sa recoil. Kung ano recoil nitong aluminum, yun din ang recoil ng polymer. Kasi nga pareho silang magaan eh. Okay, kung pang carry, pareho lang sila, pareho ang bigat nila eh. Okay, kaya wala tayo. So pag-usapan na lamang natin ay yung tibay. Okay. Pagdating po sa tibay ay dito ako sa polymer. Kahit po yun ay pukpukin ninyo, hindi po yan nasisira. Kahit pa, meron nga ako nakita ang video, pinaipit pa ito sa truck eh. Okay, matibay po ang polymer. Although, merong mga, hindi ako magbabanggit ng mga brand. May mga nag-message sa akin na nag-crack. Hindi ko sasabihin ko anong brand, baka tayo may strike. Nag-crack, tinatanong sa akin kung paano ang pag-repair. Ay, ang masasabi ko po ay hindi po nare-repair ang polymer. Okay, maaring yung kanyang baril ay aksidenteng nag-backfire, ang tingin ko. Kasi, aksidenteng baka nag-squib load, tapos ay nasundan ng putok, ay nasira yung kanyang polymer. Maaring aksidente ang nangyari. Pagdating dyan ay walang matibay sa mga ganyan. So, hindi ko naman alam ang pangyayari, basta't yung kanya ay nasira. Okay. Meron ako ditong nasirang polymer. Kamukha nitong kinabitan, ito naman kinasira, kinabitan nitong kadena. So naputol yung kanyang trigger guard. So ito ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng bakal. So ayan, para-paraan lang. Pero kung sabihin ninyo ay dugtungan natin yan, hindi po yan nadudugtungan. So ayun, pagalingan na lamang ng pag-repair niyan. Pero kung sa mga vital parts, halimbawa, nasira yan dito, kung mga trigger guard lang, pwede nating magawa ng paraan. Pero kung halimbawa dito sa mismong body na niya, ang nasira, halimbawa, may nag-backfire, example lang yun nasabugan ng bala, nag-crack ito, o nasira, yun ang hindi nare-repair. Kamukha nitong mga lagayan ng pin na ito, pagtanggal ng pin, nasira yung entrada, tolerable naman yan. Walang problema. So, ang polymer kasi, may pagka-flexible siya. Ayan may pagka-flexible siya. So, kahit mo siya martilyuhin, matibay siya. Hindi basta-basta nasisira. Okay. Ay, ang aluminum. Aluminum ay nasisira. Mas madaling masira ang aluminum. Nabibingot. Ayan may na ganyan. May nasisira talaga. Kamukha nito nasisira. Ayan nasisira yan Pero, ang aluminum naman ay nare-repair. Nare-repair yan. Nare-rebuild. Kamukha nito. Ayan ito ay na-rebuild. Na-rebuild yan. So, may aluminum. Meron na tayong mga magagaling ng mga TIG welder, MIG welder, acetylene welding. Nare-repair po yan at nare-rebuild ang aluminum. Okay, so yun nga lang, bibihira nga lang ang nakakapag-rebuild niyan. At pag yan ay na-rebuild mo, kinakailangan mong i-machine. Kamukha nito. Ni-rebuild ito, ni-rebuild. Pero imamachine mo yan. So, hindi ko naman pinapakita yan sa pagmamachine. Kailangan magaling ang gagawa. Kung i-rebuild mo yan. At may mga aluminum din akong kung saan mga parts nag-crack dito, nawi-welding naman. Yun nga lang, medyo mahirap weldingin. Kailangan talaga expert ang mag-welding kung aluminum ang weldingin. So, wala akong tulakabigin dyan. Pero sa tibay, kung tibay ang ating kung tibay ang natin, mas matibay ang polymer. Kung sa aluminum din lang ang inyong ikukumpara. So, ayun lang, hindi naman tayo pwede natin ikumpara na yung bakal dahil nagawa na natin yung video yung bakal.
So, kanya-kanya naman tayo ng opinion, kanya-kanya tayo ng gusto. Kamukha nung nag-message sa akin, ay may mga baril siyang, ang baril niya ay halos lahat ay polymer. Hindi daw naman nasisira, so walang problema. Kasi, ang sa akin ay ilang bala ba ang pinuputok mo araw-araw? Kasi dito sa aming range, kaya ako'y pagdating sa experience, sa dami ng balang pinuputok dito, ang isang baril ay pinakamahinang bala ang pinuputok 100. Araw-araw yan. Kaya araw-araw kami naglilinis ng baril. So ang mga baril dito ay bugbog, kaya masasabi ko, makukumpara ko na yung tibay ng bawat isa. Okay? Pero may polymer, may brand ng polymer na madaling masira siya. So, ayan, at yun lang masasabi ko sa inyo. Hindi naman lahat ng polymer na baril ay magkakasintibay. Isang brand, mas matibay yung polymer na isang brand. Mas mahina yung brand ng isang polymer. So, hindi lang ako mag-ano sa inyo. Bala na kayong pumili kung anong gugustuhin ninyo. Pero, ang masasabi ko lang sa inyo, parehong maganda yan. At nasabi ko na sa inyo yung mga pros and cons. So, kung may mga experience kayo, kamukha nung nasabi ko sa inyo, yung experience niya, hindi daw naman nasisira yung kanyang mga polymer. Experience niya yun. Dahil yun na, hindi lang natin alam kung yung baril niya ay araw-araw ba niya pinuputok at kung ilang papatimpla muna tayo ng kape. Thank you. At kung ilang balang pinuputok niya. So, may mga gun owner talaga tayo na may mga kanya-kanyang gusto. So, ayan, ang masasabi ko sa inyo, bahala na kayong humusga kung alin ang gugustuhin ninyo. At nasabi ko na yung mga pros and cons. Yan ay opinion ko. Hindi ko alam ang opinion ninyo. Please, i-share din ninyo ang inyong mga opinion at inyong mga experience para malaman din ng ating mga viewers. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli. God bless us all. Thank you very much.